Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Umpisa na po natin mga tambay at magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong DPWH Secretary Vince Dizon at ang ICI ay talagang puspusan po ang investigasyon. Ilang beses na po silang bumabalik, pabalik-balik po sa Davao City para po hanapan po ng anomalya at lalong-lalo ang sinasabing pong ghost project sa Davao City. Nakapagtataka lang po mga kababayan. Ilang beses na po silang bumalik sa Davao City. Pero ni minsan po, hindi po sila nag-iimbestiga yata sa Tacloban, sa Leyte, at sa Bicol, at sa Ilocos Norte, mga kababayan, at sa buong Bulacan, sa buong Luzon. Hindi po ba? Hindi pa po tapos ang investigasyon sa Bulacan at sa Luzon, pero nasa Mindanao na po, mga kababayan. At yan po ang laging laman ng balita ngayon. Ang Davao City ay hinahanapan po nilang pilit ng korupsyon at anomalya. Pero mukha po yatang umuwi silang luhaan, mga tambay. Wala po silang nakitang ghost project sa Davao City. Meron po sila nakita kakaunti na sinasabing konting damage, mga bayan. Pero walang ghost project. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH kasama ang mga kinatawan ng Independent Commission for Infrastructure ang masusing inspeksyon sa ilang proyekto sa Davao City. Nilinaw din ng ahensya na hindi lamang ang Davao ang pinupuntirya ng isinasagawang inspeksyon. Narito ang balita ni Jane Domingo. Pinangunahan ng DPWH Undersecretary Arthur Bisnar, kasama sina Independent Commission for Infrastructure, Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. at Mayor Benjamin Magalong. Unang tumungo ang grupo sa konstruksyon ng road slope protection structure para sa pagkapabuti ng critical intersection sa lungsod. Kabilang dito ang pag-install ng rockfall netting sa bahagi ng Junction Shrine Hills sa Davao City Diversion Road. Anila bahagi ito ng isinasagawang inspeksyon sa mga proyektong binuo noong taong 2016 hanggang 2022. Dito kami ngayon sa Davao City, purposely to inspect yung mga infrastructure projects na ginawa dito. Supposedly from 2016 up to 2025. Kasama ko rito si Yusek Arthur Bisnar ng DPWH. And in-invite din namin si Mayor Benji Magalong, yung dating special advisor ng ICI. This is part of the turnover ng mga inumpisan niya ng mga infrastructure na imbestigahan. So pinakita niya sa akin kung ano yung mga possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materials na supposedly na ginagamit ng ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. Ilan umano sa kanilang napansin sa isinagawang inspeksyon sa mga proyekto sa Davao City ay ang pagkasira ng isang maliit na bahagi ng tulay dito. So far, nakaka-inspect na kami ng project sa rock netting at saka dito nga sa flood control dito sa area na to. And nakita natin nga na in less than 2 years, medyo nasira kaagad dito yung nagkaroon kaagad ng erosion. So I think we have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project. It has to go to a series of tests pa kasi kaya nga tayo kumuha ng mga materials para sa ganun ma-determine ng quality control kung yung mga ginamit na materials ay pasok sa specification. Mahalaga rin nilinaw ng grupo na ang ginagawa ng inspeksyon ay nationwide o pambansang saklaw at hindi lamang nakatuon sa Davao City. Tiniyak nila na kasama sa kanilang mga tinututukan ang iba pang probinsya sa Luzon, kabilang ang Ilocos Norte. Wala naman kasi nationwide nga yung yung 421 na
na turn over sa amin ng DPWH, nationwide ito. Kaya nga, ang focus natin actually is sa Central Luzon. Kaya lang, ang sinasabi nga ng iba is, bakit ba kayo nagpo-focus sa Bulacan? That's why, makita nyo ngayon, meron kaming mga teams na dineploy sa iba't ibang area. Yan po mga tambay, ang sinasabi po ng ICI at syempre po ng DPWH, mga tambay. At may nakita lang po sila na kakapiraso na sira doon daw sa maliit na tulay, mga kabayan. At iimbestigahan daw po nila yung nasira na maliit na tulay. Sa loob daw ng 2 taon ay nasira na raw po yung maliit na damage. Damage ha, hindi totally sira lahat. Mga kabayan, ganyan po katindi ang nakita po nilang damage. At wala po silang nakita na mga ghost project sa Davao City, mga kabayan. Pero, palalakihin po yan ng media. Palalakihin po nila yan umano. Sasabihin nila, yan po ay mahinang klase. Hindi po ba, mga kabayan, ay kay laki-laki po ng Davao City. Sobrang laki po ng Davao City. Pero po, wala pong nakitang sira-sirang flood control ang mga nag-inspeksyon. Hindi po ba? Kahit kasama pa yung si Mayor Magalong, di ba? Nakita po natin si Mayor Magalong na handun din po. Kasama po. Alam nga natin, nagbitaw na yan eh. Pero kinumbida naman pala. Kumbidado naman pala. Kinumbida, mga kabayan. Siyempre, kinumbida ka. Nagpunta po siya. At least nakita ni Mayor Magalong kung anong klase ang flood control sa Davao City. At yan po ay ilang beses na po silang bumabalik dyan. At siyempre po mga kabayan, nagtataka lang po tayo bakit po nila hinuhuli ang Ilocos Norte at ang Tacloban, ang Leyte. Bakit kaya? Dahil meron pa kaya silang tinatapos gawin? Inaayos pa kaya nila yung mga damage? Yung sinasabing yung mga makikita ay kailangan tapusin muna? Hindi kaya? Hindi kaya yung mga ghost project nila ron? Nagtatanong na si Kamanong. Kaya po walang investigasyon pa sila? Kahit isang beses hindi pa nila pinupuntahan ang Leyte, ang Ilocos Norte? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi kaya? Ginagawa na nila ng paraan para lahat ng proyekto ron ay kahit papaano ay ginagawa o tinatapos na kaya? Nagtatanong lang para walang masilip o alin naman sa dalawa. Pilit lang talaga nilang inililigaw ang investigasyon. Hindi kaya? Kaya dito po mga tambay, nakita po natin na wala po silang nakita halos na mga ghost project sa Davao City. Kaya po itong mga tao na ito ay umuwi lang po ng luhaan. Meron lang po silang mga i-report na sinasabing i-checkin nila kung tama raw po ang mga standard na ginamit ng mga contractors at ng DPWH, mga district engineer. Nakita niyo po. Saka nakakita. Ang ugat ng korupsyon na napakalalaki, na talagang kumitil pa ng buhay, napakarami po sa Bicol. Isang damukal po. Sa Bicol at sa Luzon. Sa Bulacan. Halos lahat po sa Luzon ay napakarami pong palpak at sobra-sobra pong kawalangyaan ang ginawa nila sa flood control. Napakaraming ghost project ang ginawa po nila. Hindi po ba? Bakit sa Davao City ang pinupuruhan nila? Bakit ayaw nilang puntahan yung bayan, yung probinsya ni Adjong, di ba? Nila Dalipe, di ba? Nila Manix Dalipe, ayaw nilang puntahan yon. Hindi ba? Bakit kaya takot na takot silang puntahan yung mga yon? Hindi ba? Kila Garim, yun sa probinsya ni Garim. Hindi ba? Pumunta na po kayo sa Iloilo, sa Visayas, sa Cebu. Yan. Tsak naman na sa Cebu naman po, may script na po sila dyan eh. Yung script po sa Cebu, idadalhin din po nila yan sa dating administrasyon. Kay dating Pangulong Duterte rin po ang bagsak niya sa Cebu. Kahit po yung kino-question po ni Governor Pam Baricuatro na 26 billion ang nilaan po nila dyan ng binagawang Pilipinas, tutumbukin pa rin po nila yan sa dating administrasyon.
Ganyan po katindi ang ginagawa po yata nila ngayon. Kasi kailangan na po nila magdoble kayod. Mga kababayan, doble kayod na po kasi kailangan nilang gawin eh. Kasi po, bagsak na po eh. Lubog na po ang barko nila. Kumbaga po sa barko, yung kapitan po, palubog na po dahil sa kapitan. Kasi po, yung kapitan po ang may diferensya. Hindi po ba? Yung kapitan po ang may diferensya kaya lumulubog na po ang barko nila. Dahil ang kapitan nila ay mahina. Weak umano. Hindi ba? At gumagamit pa ito umano ng pulburon at coke. Kaya po kailangan po nilang madaliin at trabahuhin ng pamilya Duterte. Siraan hanggat maaari. Gamit po ang social media at ang malalaking mainstream media umano ay gagamitin po nila yan at napakaraming bayaran ng mga trolls para po siraan ang pamilya Duterte, ang mga magagandang proyekto ng pamilya Duterte ay siraan para po mapagtakpan at ma-divert ang mga kawalangyaan at pagnanakaw nila. At syempre, lalong-lalo po, hindi nila magugustuhan na makabalik ang isang Duterte sa Malacanang. Kasi po, pag nakabalik na po ang Duterte sa Malacanang, lahat po sila makikita na po ng taong bayan ang tunay na mga magnanakaw sa ating bansa. Ginawan po tayo ng serbisyo nila na puro pagnanakaw, mga kababayan. Magmula po sa puno yan. Kung ano ang ginagawa nila ngayon, itong administrasyon na ito, nakita nyo po kung paano po siraan ng pamilya Duterte hanggang ito ay kinidnap ang dating Pangulo. Kinidnap pa nila at pinatapon sa ICC. Pera din po yan. Meron din mo pera issue yan. Dahil hindi naman po papayag ang ICC na walang pera yan. Dahil nanganganib po ang kanilang kaperahan. May sanction po yan sa United States ang kanilang kaperahan. Hindi po ba? Kaya nga po pagka naupo ang Vice President Sara Duterte, mga kabayan, lalabas na po yan. Kung ano ang ginagawa nila, na pilit nila hinahanapan ng mali at korupsyon ng pamilya Duterte, ang dating Pangulo at ang Vice President, sa tingin nyo, sila, yung panunungkulan nila, isang damukalang issue ng korupsyon, sa tingin nyo, papayag ang Vice President na walang managot sa pinaggagawa ng mga demonyong yan, umano? Ginto, PhilHealth, di ba? Maharlika Investment Fund, issue sa Lotto, issue sa airport, di ba? PDIC, GSIS, SSS, hindi po ba? At marami pang iba, pati po ang ginagawang pondo at isang damukal na issue ng korupsyon, flood control pa lang, wala pang iba. At napakaraming alam ng Vice President kung paano sila magnakaw. Kaya po, dodoblehin na po nila ang kayod, tatrabahuhin na po nila yan, sisiraan nila ng sisiraan para po ang taong bayan ay i-brainwash nila na talaga ang magnanakaw at napakaraming ginawang kaanumalya ay ang pamilya Duterte at hindi sila. Pero, hindi naman po tangat bobo gago ang mga Pilipino ngayon. Wala po silang maipagmamalaki maliban po sa pagnanakaw. Yan lang po ang nakita po ng mga Pilipino. Ang tangi po ipagmamalaki nila sa atin ay ang walang lubay na pagnanakaw at pamumulitika, mga kababayan. Kaya po itong mga tao na ito, mga kababayan, naghahanap po ng anomalya sa Davao City sa flood control. Wala po silang makikitang ghost project sa Davao City. Mga kababayan, sinasayang lang po nila halos ang investigasyon. Kung gusto po talaga nila ng tunay na makita ang tunay na mga korap na politiko, mga kababayan, saan po dapat sila pumunta? Di po ba? Sa buong Luzon, sa Bisaya, at sa ibang lugar sa Mindanao. Puntahan po nila ang kaalyado ng administrasyon. Lahat ng kaalyado ng administrasyon, 100% umano, may anomalya sa flood control. Hindi po ba? Kaya lang, hindi naman po mangyayari yan. Dahil hindi naman po yan ang layunin nila.
Sa dami po na magnanakaw ngayon, mga kabayan, ang una nilang priority, hindi makaupo na presidente si Inday. Dahil lahat po sila ay madidisgrasya. Hindi po ba? Kaya yan po mga tambay, umuwi pong mga luhaan ang DPWH at ang ICI sa investigasyon sa Davao City. Ang nakita po, kakapiranggot na sira yung maliit na tulay na may damage daw. Pero palalakihin po nila yan. Yung malaking tulay na damage, palalakihin po nila yan, mga kabayan. Ganyan po sila katindi. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At yung panalangin po natin sa ating bansa na sana po ay matapos na po at mawakasan na po ang mga kademonyohan at kawalanghiyaan na mga lingkod bayan daw kuno sa ating bansa, ay matapos na po sana ang kademonyohan nila na ginagawa sa ating bansa. At syempre yung dasal at panalangin din po natin sa pamilya Duterte na sila po ay maingatan. Ang ating Vice President, ang pamilya Duterte, ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Ay maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At tayo rin po ay manalangin at magdasal para po sa ating pag-iingat at sa ating buong sambayanan. Thank you po mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.